Mga kaibigan, isipin mo ito. Hating gabi na, nakahiga ka na sa kama, pero imbes na matulog, paikot-ikot ang isip mo. Naalala mo yung simpleng bagay na sinabi mo sa isang kausap, at ngayon tinatanong mo ang sarili mo, mali ba yung sagot ko? Ano kayang iniisip niya tungkol sa akin? Ang maliit na pangyayari ay nagiging parang pelikula sa loob ng utak mo, paulit-ulit, at hindi ka makawala. Minsan naman, simpleng plano lang para bukas, pero iniisip mo lahat ng posibleng mangyari. Paano kung malate ako? Paano kung magkamali ako? Paano kung hindi nila magustuhan ang gagawin ko? Hanggang sa wala ka pang ginagawa, pero pagod ka na. Overthinking. Ito ang tahimik na kalaban ng isip. Hindi ito nakikita ng iba, pero ramdam na ramdam mo sa sarili mo. Para kang nakakulong sa sariling isip, paulit-ulit na nagre-replay ng parehong eksena o kaya gumagawa ng eksena na wala pa naman. Ang tanong, bakit nga ba tayo nag-o-overthink? Ang ugat ng overthinking. Ang utak ng tao ay likas na naghahanap ng solusyon. Kapag may problema, automatic itong nag-a-analyze. Pero kapag sobra, imbes na solusyon ang makuha, mas lalo tayong nababahala. Para itong computer na hindi marunong huminto sa pagpo-process, hanggang sa maghang. May mga sitwasyon na normal ang pag-iisip ng malalim. Halimbawa, may malaking desisyon katulad ng pagpili ng kurso, o paglipat ng trabaho. Natural lang na timbangin ang lahat ng opsyon. Pero ang overthinking ay iba. Kahit maliit na bagay, parang malaki. Kahit walang kasiguruhan, iniisip mo lahat ng worst case scenario. Halimbawa sa totoong buhay, isang estudyante ang lagi na lang kinakabahan tuwing may recitation. Kahit wala pang tanungan, naiisip na niya, paano kung tawagin ako at magkamali ako ng sagot? Paano kung pagtawanan ako? Paulit-ulit itong bumabalik sa isip niya, hanggang sa natatakot na siyang pumasok sa klase. O kaya naman, isang empleyado ang nakatanggap ng simpleng email mula sa boss. Isang linya lang, "We need to talk tomorrow." Imbes na kalmahin ang sarili, iniisip niya agad, ano kayang mali ang nagawa ko? Baka mawalan ako ng trabaho. Magdamag siyang hindi makatulog, kahit wala pa siyang alam sa totoong dahilan. Ganito ang mukha ng overthinking. Ang papel ng emosyon. Dito pumapasok ang emosyon. Madalas, ang ugat ng overthinking ay takot. Takot na magkamali, takot na husgahan, takot na mawalan ng kontrol. Ang utak ay parang gustong ihanda ka sa lahat ng posibleng mangyari. Kaya lang, sa sobrang paghahanda, napapagod ka na kahit wala pa. At dito natin napapansin, mga kaibigan, na minsan hindi na ang problema ang nagpapahirap sa atin, kundi ang paulit-ulit na pag-iisip tungkol dito. Bakit nakakapagod ang overthinking? Kapag sobra ang pag-iisip, bumabagal ang kilos. Hindi ka makapagdesisyon agad kasi gusto mong siguruhin ang lahat. Nagiging perfectionist ka, at kahit simpleng bagay, ang bigat-bigat gawin. Napapansin mo ring nawawala ang focus mo. Sa halip na matapos ang isang gawain, nalulunod ka sa analysis. Worse, naapektuhan pati katawan. Mas madalas ang sakit ng ulo, hirap matulog, mabilis mapagod. Ang isip na hindi matahimik ay nagpapahirap din sa katawan. Paano mahinto ang overthinking? Ang unang hakbang ay awareness. Kailangan mong mapansin na umiikot ka na sa parehong thought pattern. Kapag nahuli mong paulit-ulit ang iniisip mo ng walang solusyon, huminto ka muna. Ikalawa, isulat mo sa papel. Kapag nasa isip lang, parang walang katapusan. Pero kapag naisulat mo, nagiging mas malinaw at mas madaling harapin. Ikatlo, limitahan ang oras ng pag-iisip. Halimbawa, bigyan mo ang sarili mo ng 10 minutes para magplano, pagkatapos noon, bitawan mo muna. Ikaapat, alagaan ang sarili. Kapag kulang ka sa tulog, kapag stressed, mas malakas ang tendency na mag-overthink. Ang simpleng paglalakad, paghinga ng malalim, o pakikipag-usap sa isang kaibigan ay nakakatulong. Isang maliit na kwento, may isang lalaki na laging nag-aalala tungkol sa future. Lahat ng detalye iniisip niya, mula sa trabaho hanggang sa pamilya. Dumating sa punto na hindi na siya makatulog. Isang araw, sinabihan siya ng kanyang mentor, kung kaya mong solusyonan, gawin mo. Kung wala kang magagawa, bitawan mo. Simple lang ang payo, pero doon niya na-realize na hindi lahat ng bagay dapat pagtuunan ng paulit-ulit na pag-iisip.
Unti-unti, natutunan niyang mag-focus sa kasalukuyan, at mas naging magaan ang buhay niya. Panghuling paalala, sa huli, ang overthinking ay parang isang bilog na walang katapusan. Habang iniikot mo, mas lalo kang nahihilo. Ang susi ay matutong huminto, magpahinga, at tanggapin na hindi lahat ng bagay kontrolado natin. Mga kaibigan, tandaan ninyo, minsan ang simpleng bagay ay hindi kailangang gawing komplikado ng isip. Ang katahimikan ay nagsisimula kapag natututo tayong bitawan ang sobra-sobrang pag-iisip. Kung gusto ninyo pang matuto tungkol sa misteryo ng ating isip at ugali ng tao, huwag kalimutang mag-subscribe sa themindlibrary.ph. Sama-sama nating tuklasin ang mga sikreto ng ating pag-iisip.